Alright, good evening, September takers. Just comment po kung naririnig po ang boses ko. I'm audible po ba? Nang rinig niyo po ba yung boses ko, everyone? Paki-comment nga po. Thank you so much. Alright, so today we will going to continue sa ating naudlot na General Education Diagnostic Exam. So, iko-continue natin yung hindi natin natapos last day. Pakitap muna ng screen everyone. We will start kapag umabot ng 1,000 hearts ang ating live. So just comment everyone, mag-heart. Thank you so much sa mga nagstay, no? This video po, this live, para sa lahat ng mga takers sa September board examination for professional education. So just to make sure everyone na meron kayo diyang papel at lapis, at least matest natin ang inyong dating kaalaman regarding sa general education. Paki-share niyo guys yung ating live. Share our live po everyone. Thank you unknown for ano po ba yung name mo po? Bakit unknown yung Bakit unknown lang yung pangalan mo dito? Hindi kita ma-manifest kasi yung name mo ay naka-unknown. Good evening everyone. Good evening sa ating mga September takers. Join na po kayo para malaman natin ang inyong stock knowledge regarding sa general education. Paki-heart nyo na po yung ating screen. Paki-heart nyo na po yung ating live para makapag-start na po tayo. Ayan, thank you so much Ma'am DJ Jove thank you so much for membering the fan club. Highly appreciated po. Thank you so much ma'am. Magte-take ka po ba ngayong September? Ma'am DJ, magte-take ka po ba ng board exam this September 2026? Alright, good to know. Magpa-member ka na po sa ating group chat para at least avail mo na po yung mga reviewer na isi-send ko po sa ating group chat. So marami na po ang nagpa-member. Batch 2 kasi yung batch 1 ay tapos na. Sila yung nag-take last March 2026. Ngayon batch 2 na tayo. Alright, so we will start. So we will continue lang po yung naudlot nating diagnostic exam last day. So i-continue lang natin today. Alright. Bear with me for a moment. #21. Ano ang ipinahihiwatig sa salitang may salungguhit? Matayog ang lipad ni Pepe kaya't bata pa siya ay nagsisikap na siya. A. Kayabangan. May kayabangan si Pepe. B. Mataas ang pangarap ni Pepe. C. Marunong si Pepe. Letter C. Ibig ni Pepeng maabot ang langit. What is our answer? Comment your answer, teacher.
Alright, letter B ang sagot ni unknown. Palitan mo po yung pangalan mo kasi unknown yung pangalan mo. Hindi kita ma-shout out. Comment your answer, everyone. Alright, so the correct answer from item number 21, since ano po ba ang tamang ang ipinahiwatig pag sinabi nating matayog ang lipad? So this is idiomatic expression na kung saan mayroong malalim na kahulugan, hindi literal na matayog ang lipad ni Pepe. So ang ibig sabihin po yan ay walang iba kundi, yes po, letter B, ang mataas ang pangarap ni Pepe kasi matayog ay tumutukoy sa ang lipad ay tumutukoy sa pangarap, no? Kaya letter B po ang correct answer. Thank you so much sa mga nakatama ang sagot. 22, alin ang nagbibigay ng opinyon tungkol sa isang napapanahong issue sa pamamagitan ng larawan? Alright, ng larawan. A. Kartong pang-editorial. B. Ilustrasyong karikature. B. Larawan sa unang pahina. Letter D. Larawan sa huling pahina. Ano kaya ang tamang sagot dito? Comment your answer, everyone. Letter A ang sagot ni unknown. Sino pa yung, meron pa bang ibang sagot? Letter B ang sagot ni Sir MJ, ilustrasyong karikature. Tingnan natin mamaya. Meron pa bang ibang answer? Paki-comment nga po. Kay Ma'am Rose ay kartong pang-editorial din. Yes po, the correct answer is letter A, kartong pang-editorial. Thank you so much. Kasi larawan ay nakatumutukoy sa cartoon at ang napapanahong issue, nagbibigay opinion tungkol sa isang napapanahong issue that is tumutukoy sa editorial. Kaya ang tamang sagot ay kartong pang-editorial. Thank you so much, MJ, for following. Okay lang po na magkamali kasi this is diagnostic pa lamang. Don't worry, tinetest lang natin ang inyong mga dating kaalaman. 23, tungkulin ng wika na tumutugon sa mga pangangailangan ng isang tao. Pangangailangan, tumutugon sa pangangailangan ng isang tao. Interaction ba, instrumental ba, personal, or heuristic? Ano kaya ang tamang sagot? Baki-comment nga, teachers. Letter B ang kay Alastor. Letter C ang kay MJ. Tingnan natin mamaya. Tungkulin daw ng wika na tumutugon sa pangangailangan ng isang tao. Ano ba ang kinakailangan? Ano ba ang gamit ni wika, no? Ano ba ang kanyang rule, no? Yes, the correct answer would be letter B po, instrumental po. Instrumental. Instrumental po ang tamang sagot. Hindi po interaction, hindi po personal, at hindi heuristic. So, ang rationalization po natin ito ay i-discuss natin sa ating group chat. Magkakaroon tayo ng session sa group chat natin. So, doon na natin i-discuss kung bakit nga ba instrumental ang naging sagot sa ganitong questions. No? Thank you so much sa nag-try. At least, meron kayong learnings tonight.
So ito po yung mga iba't ibang uri ng tungkulin ng wika pero hindi na natin isa-isahin kasi i-discuss na natin yan sa ating group chat. 24. Isa ito ang katawagan sa isang makabuluhang tunog. Alam ko na alam niyo po ito. Ito ang katawagan sa makabuluhang tunog ng wika. Diskurso ba, ponema ba, morphema, or syntaxis? Tunog po, makabuluhang tunog. Yes, pag sinabi nating makabuluhang tunog, that is ponema po. Kapag makabuluhang salita, morphema. Kapag syntax naman, ito ay, ano nga ba yung text syntax? Ito yung sentence. Kung paano binubuo ang pangungusap, that is syntax. Kaya ang tamang sagot sa ating 24 item, that is ponema po. Thank you so much sa mga nakatama. 25. Ang wika ay dinamiko dahil ito ay patuloy na blank, binabasa, ginagamit, nagbabago, sinusulat. Kapag sinabi nating dinamiko, ano bang ibig sabihin ng dinamiko? Thank you so much, Monica, for following, manifesting po sa iyo this coming September board passers. Thank you, Anthony, for following. Yung ating keyword, guys, is dinamiko. Pag sinabi nating dinamiko, that is nagbabago po. Nagbabago. Ito po ay isang tungkulin ng wika kasi meron itong iba't ibang tungkulin ng wika. Ang wika ay katangian ng wika. Ang wika ay dinamiko, ang wika ay masistemang balangkas, at ang wika ay arbitraryo. So dito, dinamiko ang ating tanong. That is patuloy na nagbabago kasi ang wika ay patuloy na nagbabago sa pagdaan ng mahabang panahon. Kung napapansin nyo, meron tayong iba't ibang wika na umuusbong lamang, kagaya na lamang ng mga slang words, yung mga petmalu, di ba, nagkaroon ng usong-uso niyan noong nakaraang taon. So, kaya patuloy po na nagbabago ang wika. Ito po ay dinamiko. Tandaan nyo lang po, kapag dinamiko, nagbabago. Kapag arbitraryo, napagkasunduan. Dalawa lang naman yan ang lumalabas sa let. That is dinamiko, nagbabago. Arbitraryo, napagkasunduan po. 26. Tawag sa makabuluhang palitan ng mga pag-uusap at kung paano ginagamit ang mga pangungusap. Ito na po ang sinasabi ko kanina, makabuluhang palitan ng pag-uusap at kung paano ginagamit ang pangungusap. Retorika ba, diskurso, balarila, or syntax? Thank you so much sa mga nagha-heart. Highly appreciated po kayo. Thank you so much. Ano kaya ang tamang sagot natin, everyone? I-remove nyo na po si letter C. Hindi na po kasama si letter C.
Yes po, mamaya Anthony, ipa-follow back kita. The correct answer would be diskurso po. Balarila po, that is grammar. Diskurso po ang tamang sagot. Letter B po, bravo. That is diskurso. Diskurso po ang tamang sagot ng item number 26. Ang retorika naman po isang mahalagang kaalaman sa pagpapahayag na tumutukoy sa kaakit-akit o magandang pagsasalita. Kapag balarila naman, that is grammatica or grammar in English. That's why diskurso po ang tamang sagot natin doon. Ang ponemang P at B at M ay binibigkas ng pangipin, panggilagid, panlabi, or velar. Ano po ba ang tamang sagot sa 27? Yes, the correct answer is panlabi po. Kasi di ba? Labi ang ginagamit. That's why letter C po ang tamang sagot. So, maraming pong explanation yan. So, i-discuss na lang natin yan sa group chat. 28, ang pag-aaral ng isang makabuluhang unit ng isang salita. Ito na guys, makabuluhang unit ng isang salita. Kung mayroong makabuluhang unit ng tunog, mayroon namang makabuluhang unit ng isang salita. Ito ba ay morpolohiya, phonolohiya, balarila, or syntax? Huwag nyo nang isali si balarila kasi again, balarila is grammar. Dito nagkakamali minsan ang iba. Guys, makabuluhang unit ng isang salita po. Salita. Yes, the correct answer is letter A po, morpolohiya. Kasi si phonolohiya po, pag-aaral ng isang makabuluhang unit ng tunog. Tandaan nyo lamang po kapag phonolohiya po, phonolohiya, that is tunog. Kapag morpolohiya or morpema, basta M, morpema or morpolohiya, pag-aaral po yan ng makabuluhang unit ng isang salita po, salita. Kapag morpema, salita. Kapag phonolohiya, tunog. 29, ipinapakita nito ang ugnayan ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Ito ba ay ganapan, focus, enclitic, or panghalip? Tingnan natin kung ano ba ang tamang sagot. The correct answer is focus po. Focus. Letter B po. Bravo. Thank you, Mark John Gonzaga. You are correct po, Sir Mark.
Dito tayo sa mga teorya. Teorya ng wika na nagsasaad ng matinding damdamin. Okay, tapos na tayo sa Filipino. Ano kaya ang next subject natin? Teorya ng wika na nagsasaad ng matinding damdamin. Thank you, Nana, for following. Ito ba ay yuheho, bawaw, dingdong, or pupo? Hindi nyo po ba alam yung mga teorya natin? Yung mga teorya ng wika natin? Hindi nyo pa ba alam ang ating mga teorya ng wika? Iba-iba ang sagot nila. May A, B, C, D. Pero ano kaya ang tamang sagot? Yes po, it's pupo. Letter D po. Si yuheho po, that is kumpas ng kamay. Si bawaw po ay kalikasan. Kapag si dingdong naman ay bagay. Ang wika ay nagmula sa mga bagay, that is dingdong. Kapag ang wika ay nanggaling sa kalikasan, that is bawaw. Kapag ang wika ay nanggaling sa pagkumpas ng kamay, that is yuheho. Or ang pagbuhat ng mga bagay, that is yuheho. Kapag pupo, ito yung teorya ng wika ng nagsasaad ng matinding damdamin, that is pupo. Yes po. Dapat alam nyo na po yung pagkakaiba. Again po, si yuheho po, ito yung teorya ng wika na nabuo sa puwersa ng tao. Like for example, kapag ang tao ay nagbuhat ng mabibigat na bagay, 'di ba, kapag nagbubuhat ng mga mabibigat ng bagay, mayroong wikang sinasabi or may mga wikang bumubulas. What to call this one? May mga wika na sinasambit ang mga tao, kaya yuheho ang tamang sagot kapag ang puwersa. Kapag tinutukoy sa puwersa, yuheho. Kapag bawaw naman, kalikasan po. Like for example, huni ng ibon, huni ng kawayan, yan po, bawaw. Kapag dingdong, bagay. Like for example, ang tunog ng bell, tunog ng pinto, that is dingdong. Kapag pupo, matinding damdamin. Like for example, sumakit ang tiyan. So, masakit ang ngipin. Matinding damdamin. That is pupo. Ano po ba yung problema mo, Ryle Payson? Sorry po, need ka po namin i-mute. Sa iba ka lang po. Mayroon ka pong bad words dito, baka maban tayo. Sorry. Ayan po yung ating mga teorya ng wika. So, i-discuss lang natin yan sa ating group chat. Alright, social science tayo, everyone. Social science. Which was well accepted by the Filipino under Spanish rule. A. The practice of polo. B. Representation of the Cortes. C. Payment of buwis. Letter D. Employment of reduction. Letter E.
The correct answer would be perfect po. Letter B po, representation in the Cortes. Thank you so much sa mga nakatama. Letter B po ang tamang sagot. So, hindi na natin isa-isahin yan. I-discuss natin yan later on. O, dito tayo kay Rizal. What did Rizal predict in his El Filibusterismo? Yes, the correct answer would be letter C po, the coming of revolution. Kasi kapag sa El Filibusterismo nagkakaroon si Simon ng revenge. So pag re-revenge, nagkakaroon siya ng revolution sa El Filibusterismo.